In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako. Gayunmay hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag nilayan natin bilang Romano Katoliko, ngayong Miyerkules sa ikatatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa mabuting balita, malinaw ang sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." Ibig sabihin, hindi lang pisikal na gutom ang pinupunan niya, kundi ang pinakamalalim na pangangailangan ng tao, ang kaluluwa. Kahit nakita siya ng marami noon, hindi pa rin sila naniniwala. Parang tayo rin. Ngayon, maraming nakikita, maraming biyaya, pero minsan kulang pa rin ang pananampalataya. Sa mga gawa, kahit may pag-uusig, nagpatuloy ang mga Kristiyano sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila natakot, sa halip lalo pang kumalat ang mabuting balita. Ito ang paalala, ang tunay na pananampalataya ay hindi natitinag sa hirap. Sa Santiago, tinatawag tayo sa panalangin para sa may sakit, pisikal, emosyonal, at espiritual. Hindi lang sarili natin ang iniisip, kundi ang kapwa. Kahit gaano kabigat ang kasalanan o sakit, kapag tayo'y bumalik sa Panginoon, may kapatawaran at kagalingan. Sapagkat ipinagkaloob niya sa kanyang simbahan, lalo na sa mga pari, ang biyaya ng pagpapatawad at pagpapagaling. Ang mensahe sa atin ngayon, una, maniwala kahit hindi nakikita. Hindi natin nakikita si Jesus physically, pero nararanasan natin siya. Sa Eucharistia, sa salita ng Diyos, sa kapwa.
Sabi nga ng mga unang Kristiyano, faith is seeing with the heart. Isabuhay ang pananampalataya. Hindi sapat ang naniniwala ako. Kailangan may gawa, magpatawad, maglingkod, maging tapat sa utos ng Diyos. Huwag itaboy ang lumalapit sa Diyos. Si Jesus hindi nagtataboy, kaya tayo rin huwag manghusga agad. Tumulong sa nagbabalik loob, mag-akay ng iba pabalik sa simbahan. Halimbawa mula sa Church Fathers, si St. Agustin, dati siyang makasalanan pero nang makilala ang Diyos, buong buhay niyang inialay, patunay na walang imposible sa pagbabalik loob. Si St. Ignatius of Antioch, kahit haharap sa kamatayan, nanatiling matatag sa pananampalataya. Si St. Irenaeus, itinuro niya na ang buhay ng tao ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat sila naniwala kahit hindi nakita si Jesus at isinasabuhay nila ito. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang tinapay ng buhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya kahit hindi ka namin nakikita. Tulungan mo kaming isabuhay ang iyong mga utos araw-araw. Pagalingin mo po ang lahat ng may karamdaman, physical, emosyonal at espiritual. Sa espesyal na paraan, hinhiling namin ang kagalingan ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond, Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya at lahat ng may sakit na nakabasa at nakapanikinig nito. Gabayan mo ang lahat ng kaparian, ang aming Santo Papa Leo XIV, mga obispo, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Elinda, at ang pamahalaan ng Pilipinas, aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bigyan mo ng kapahingaan ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at lahat ng aming idinadalangin sa tulong ng mahal na Inang Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Amen. Ang hamon sa ating lahat ngayong panahon, manalig kahit mahirap. Magdasal hindi lang para sa sarili, maging buhay na patutuo ng Diyos. Dahil ang tunay na niniwala, hindi lang nakikinig, kumikilos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!